Good evening, viewers. Again, we have to thank and praise the Lord. Sa ari naman ng broadcast, thank you, Lord. Kagabay pa, nakita nga mo nga mga viewers, kagami nga mga langit sa Ginoo, ang aton tanan nga pagsalig-aralan sa Ginoo, nga magatudlo, patag sa aton, sa i-share sa aton. Amen? Karon magasugod kita in times like this. Thank you, Gabe. Thank you. Sa pagkinantanay natin sina for this 4 years, mga sobra na, nagang Ginoo, kabay pa, magpakamayo sina sa itong kalagkay puson. To be very, very sure, ay kanami sina nga mensahe sa ginakanta ta. Sure of heaven, sure of God's forgiveness. Amen, mga viewers. Karon, isang mga privilege na ito numati kita kay Pastor Rayhon Baltimore sa iya nga pagsaysay sa pulong sa Ginoo. Kagabay pa na si Pastor Rayhon Baltimore nga isa sa missionary pastor sa Banga Aklan po sa iya kaupos ka po si Beng Escobar Baltimore. Kagila kabataan si Jason Giselle. Ang Ginoo magpakamayo. Mayong gabi sa tanan, sa aton nga mga suki nga nagapamati, sining aton programa Meditation and Prayer by Reverend Rudy Escobar. Salamat sa Ginoo once again. All throughout the day, nakasimba kita, nakapamati kita sa pulong sa Ginoo. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against God. Amen. For His word, no? God's word is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. May God bless our time together as we meditate upon God's word tonight. Padayon na to ng aton nga topic last time, 7 principles for Christian giving. And kabay pa ini mag-remind sa aton, no? Maghatagid sa aton reminders sa paghimo naton sini again in obedience of God's principles that we have to fulfill aton nga himuon. Okay? And I know kada isa sa aton may ara gid kita nga mga choices sa aton kabuhi, but God gave us instruction. Ini instruction sa Ginoo nga dapat naton sundon. Okay? Magapangamuyoan na kita. Lord Heavenly Father, cleanse our hearts tonight as we rest tonight. Before kami mag-rest, Lord, makapamati kami sa imo pulong. And again, sa pangamuyo man ni Reverend Rudy Escobar. Bless our time together in Jesus' precious name, our Lord and Savior, and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, last time, natunan naton diri sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 4, no? Nagambal diri ang pulong si Ginoo. Now concerning the collection for the saints, as I gave order to the churches of Galatia, so also do ye. Upon the first day of the week, let each one of you lay by him in a store, as he may prosper, that no collections be made when I come. And when I arrive, whomsoever ye shall approve, them will I send with letters to carry your bounty unto Jerusalem. And if be meet for me to go also, they shall go with me. May God bless His word into our hearts. Now, karon, aton natunan last time, no? You know, ang ining aton emphasis to be a good steward of God's manifold grace. A good steward sa sini kapin pa kung mga money matters, material nga mga butang ginintrust sa Ginoo sa aton. Ginhatag sa Ginoo
for us to manage it well. Oh, ha? Ginblisingan ka sa Ginoo for you to manage that blessing. Kabay pa nga kabalo kita. So that when we obey God, ining pagsunod naton sa Ginoo, we'll have His promise that He will supply our needs. He will prosper us according sa iyang prinsipyo nga aton nga ginahimo. Okay, karon aton ining himay-himayon, no? Before sina, naka-mention ko kaina that this is an instruction of Apostle Paul sa mga taga-Korento nga mga Christians. Okay? Iyan nga ginhatag nga instruction for them to know how to give money to the church, kung paano bala maghatag sa simbahan. This collection is a special collection para gid initani sa ministry sa church, especially sa pag-distribute sa mga poor people, helping poor people, and all, at the same time ang kinahanglanon sa iglesia, kag kinahanglanon man sa mga disciples during the time. Now karon siling dire ining a verse as a principle nga ginahambal naton sa sining nga gabi. Ang una nga instruction nga natunan naton last time, hambal dira upon the first day of every week. Ginahimo naton ang collection and giving naton sa Domingo gid, first day of the week. Okay? And the Bible tells us that this will be regular. Regular gid dapat gali, no? Kay nga aman, ang may makinahanglanon ang isa ka simbahan. May makinahanglanon sa pag-ugwad sa buluhaton sa Ginoo. And for the furtherance of the gospel, ini nakabulig sa mga disciples kag sa mga kaanakan sa Ginoo that time. Okay? Sambal ni Paul, obrahon ninyo ini before I will come para makatipon kamo agud magamit naton sa buluhaton sa isa sa iglesia. Okay? That's why nag-instruct si Paul every first day of the week. Second, nga natunan naton last time is that ginatawag naton each one of you. Amo nang hambal sa Bible nga ginbasa naton, ha? Each one of you on the first day of the week will give. Okay? To the Lord, meaning ining paghatag naton, ang purpose naton is to honor God. Listen carefully. Kay base ang imo paghatag, lain ang imo nga motibo, hindi nami na. Pero gin-instruct kita that it is a participatory giving. That every individual children of God or every individual child of God nagapreparar ka gid nga maghatag ka para sa Ginoo. Ano ina? To worship God, to be grateful to God, to be thankful to God, and above all, to love God, because ang gugma maghatag gid ina, di ba? Kung ikaw isa ka anak sa Ginoo, generous ka. Okay? Buganaan ka gid sa Ginoo. Muna nga nakita ko gid, no, mga alagad sa Ginoo nga maalwan, ginapaka maayo gid sa Ginoo. Kag mga kaungaan sa Ginoo nga natudluan sang alagad sa Ginoo nga maalwan, manghinatagon, generous, ina iya nga attitude sa kabuhi sang isa ka tawo, grabe gid ang pagpakamayo sa Ginoo. Makita mo gid na, ma-prove di mo. May mga evidence nga makita na ton nga ang Ginoo nagabubo gid sa iya pagpakamaayo sa sina nga mga tao nga naga-practice in obedience to the command of God, to the principles that God has given to us. Okay? Participatory giving, it's one of you. Namo na nga sa church, nagapreparar ka, each individual must give in the first day of the week. Okay? Kag siling dire, should set aside a sum of money. Amo nang hambal sa verse. Should set aside a sum of money. In other words, our giving to the Lord should be intentional.
Hindi haphazard. Hindi just kung ano lang, bala inang makuot ka lang, kag matag ka, kung wala man, wala man. No. You plan it, you purpose it in your heart. And you intend it. May intention kagid. Butang balo, nagpreparar ka na. Sa sina nga week, nabalaan nimo, may blessing ka sa material nga bagay. Imo na gin-set aside a sum of money, parts ang imo nga mga blessing, gingkuhaan nimo kay siling nimo ihatag ko gid dinhi sa Ginoo. Actually, in the very sense, hindi ang Ginoo wala nagakinahanglan sa aton kwarta. Because ang Diyos naton manggaranon. Pero nakita sa Ginoo nga may kinahanglanon ang buluhaton niya diri sa kalibutan. And God will use you as an instrument to provide the needs of the ministry and the church, or ministry in the church, and to provide also sang kinahanglanon sa mga alagad niya. He who will preach the gospel should live by the gospel. Amo na kami, ginhatagan kami sa church sang allowance, okay, or salary, nga makasustain sa amon. Kag isa kabutang kami nga mga pastor, mga alagad sa Ginoo, naga-observe gid sini. Naga-obey gid kami sa Ginoo. Before ako nagtudlo sa inyo, gina-practice ko ini sa akon kabuhi. Hindi na pagpabugal, kundi as a good example. May mga pastor nga wala gapati sini, kaya hindi sila maghatag tithe, or hindi man sila maghatag offering. Okay? And I'm sorry to say, damo kong nabalaan kag nakilala nga sila lang gusto hatagan sa church, but in return to the Lord, why sila gaobra sa sini nga principle in return. Amo na nga mga members nga iban, wala nila nakita. But you know what? Praise the Lord. Kay may mga members naton dire, mga utod si Ginoo naton, nga nakita nila, ay, nagtudlo si pastor, naga-practice man siya, but at the same time, no? Kag makita naton, why man nagapabugal ang pastor, pero nakita naton nga ang iya ginwali, kag gintudlo, ginakabuhi niya. May mga pastor nga gina-take advantage nila ang simbahan, which is not good. That is the reason why nga may mga trouble sa ila kabuhi, kag sa church, kag sa ila pamilya. And because of that, it is a way of disciplining them. Ang Ginoo nagadisiplin sina sa ila. But mind you, the Word of God says, kada isa individual, kag may ara ka intention. Regular, okay? Sunod, participatory. Sunod, intentional giving. You have a heart ready to give. May intention kagid para ihatag mo sa Ginoo, kag ginahambal mo. Lord, I give this because it is yours and it belongs to you. I will return it, and I will have also an offering and sacrificial giving para sa imo Ginoo. Para sa imo Ginoo. So, ang goal na ton is to worship God. That's why I consider it that giving also is an act of worship. And I told my officers, mga officers diri sa church namon, singko hindi ka pwede mag-officer kung wala ka ga-practice sa sini nga principle. Because we have to live by example. Amen? Amo na kamo nga nagapamati karon, i-testingib lang ninyo ang Ginoo. Be generous sa buluhaton si Ginoo. Amo na nga nalipay gid ako nga mabalaan nga may mga anak sa Ginoo nga very generous gid. Why sila iban nga motibo, kundi ang ilaya sa tagipusoon, they will give it because they love the Lord. Amen? They love the Lord. It is love that motivated them to give.
Because imposible nga ikaw nahigugma kag hindi ka kahatag. Ha? It is impossible for you to say, I love you, Lord, and you cannot give. Because you love God, you can give. And in return to that, hambal si Ginoo, God loveth a cheerful giver. Cheerful. Mali pa yun. Grabe, gintanaw ko pamalandungan ko sa pulong si Ginoo. Double kind of love. Nga man, first of all, God loves you, gintagaan ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ginsakripisyon ka, ginpanginmatyan ka, libre, free gift. Okay? Second, when you obey God by giving, kung maghatag ka, hambal si Ginoo, and when you give it cheerfully from your heart, what purpose set in your heart, kung ano ang imo tuyo sa imo, tagipuso na mo ng iban, wala naga-base sa 10%. Wala sila naga-tight, kaya ang ila ginatag 20%. Amen. Pero ang iban, wala naga-tight, kay dalok. Okay? Ang iban, wala naghatag kay kuan lang, conforme lang kung ano lang makuot nila kay purpose it in your heart. No. Ang purpose it in your heart is beyond beyond 10% gani. That's why kanami gid sa mga Kristohanon na nagambal, pastor, wala ko ga-observe sa tithe nga 10%, ang gin-observe ko 20%. Amen for you. And praise God to that. Sobra pa. When you obey, you give sacrificially to God. Kita na si Ginoo, imo kasing-kasing, and the Lord will be honored and will be glorified. Ha? That's why sa Proverbs chapter 3, verse, I think verse 7 or 8, 9, and 10, dira, honor the Lord with your substance. Honor the Lord. So, honor the Lord with your substance. The first fruits of thy increase. Kita mo? Kung giprosper ka sa Ginoo, pakamay ka sa Ginoo, ihatag ang nabilong sa Ginoo, idugang pagid ang imong gugma, sakripisyo para sa bulaton. Ang church, ma-flourish. Ang kabuhi mo, ma-flourish. Ang pamilya mo, mga kabataan mo, will be blessed by God. Amen? May mga nabalaan ko nga mga generous person. Nami. Ang ila kabuhi, satisfied, fulfilled, and the blessing will flow, overflow, puno pa. Wow, thank God for their good example of generosity. What about you? Nag-observe ka ba sina? Nag-obey ka ba sina? Nagahimo ka ba sina? O kung hindi ka, nahadlok ka, o kung nag-hesitate ka because, may mga tao nga nagahimo sina, nag-hesitate sa paghatag because sabi nila, pabayaan sila sa Ginoo. Hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. God will provide your needs and everything, and God will give you extra blessing pagid. Amen? Nakita ko na, may evidence ako sina nga nakita sa mga tao nga generous gid, kag mga alagad sa Ginoo nga generous gid. And tonight, nagapati ako. Kung ikaw nakabati sini, start to obey God, observe it, and fulfill it sa imo pag-alagad sa Ginoo. May God bless His word into our hearts. God bless you, and let us pray. Mga muyo kita. Heavenly Father, thank you so much, Lord, that indeed, tonight, before kami matulog, na-encourage kami sa imong pulong. Thank you again sa pagpamati namon karon. Update kami, Ginoo, sa pagpangamuyo man ni Reverend Rudy Escobar. In the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and good night. Thank you, God. Thank you, Pastor Rayon, kabay pang Ginoo magpadayon. Gamit sa inyo sa pag-share sa kay Jesus sa bilog nga aklan. Amen. Salamat man, tagaan ka mo pagpileo, magatodlo sa Don Baptist Seminary sa Iloilo City. Kabay pang Ginoo magpadayon, again and again, gamit sa inyo for His kingdom and for His glory. Karon mga muyo kita,
Ginawa man nga bala, nagapalapit kami sa imo matapos kami makabati sang laygay sang imo pulong. Nga amon Ginoo pangabay sa imo, nga ikaw ang mga nagahandom kag nagapangabay sa imo Ginoo paghatag sila complete healing. Abay pa Ginoo ipaabot mo sa ila o Diyos. Kag ang ila Ginoo nga handuman nga makapadayon alagad sa imo. Gani bless sa complete healing Ginoo recovery. Siya yung balogo Ginoo. Adayon ikaw Ginoo panghikot sa iya tay kuson nga magbakod lang iya pagtuo nga magahulat sa imo ayeng balogo Ginoo. Sa iya Ginoo nga paghulat sang sapat mo sa iya full recovery Ginoo. Nagbisan pa Ginoo, ikaw man mag-bless sa kay Ma'am Rose Velez Ginoo, na nagahulat sang imo complete healing para Ginoo makabalik siya alagad sa imo. Please Lord, encourage ang iya pagtuo nga magahulat sa imo sa pangamuyo kag sa kalipay nga ikaw ara sa among tanan. Nagbisan pa Ginoo, nagakinahanglan man sang complete healing mo Ginoo. Si Glorieta Palada Ginoo, kabay pa sa hando maginhatag mo nga mag-ayos siya kay mabalik siya sa minister sa pagbulay Ginoo diri sa fellowship sa mga juniors kag young people Ginoo nga ma-encourage sila nga mag-alagad magkabuhi sa imo Lord Jesus. Kay balik man ang mga lawas kay Glorieta Palada Ginoo. Agbisan pa Ginoo ikaw man ang magapadayon panghikot sa pagpabakod sa pagtuo samtang Ginoo nagapadayon sa pagpabulong Ginoo si Ma'am Agnes Villamel. Abay pa Ginoo na ikaw magapakigambal sa iya na magpabakod lang kami. Kunara kami sa tion sa nagapabulong kami Ginoo. Agnes Villamel Ginoo. Agbisan pa Ginoo, o man maghatag complete healing Ginoo. I hope Minion Nuevo Ginoo, please give her complete recovery para makalagad sa tayuyon sa imo kag magapangamuyo sa iya mga pamilya Ginoo. Yes Lord, kay kabay pa Ginoo, ikaw man magapadayon Ginoo panghikot bisan pa kay Dr. Ralph Kanya Ginoo. Nagayaman siya complete recovery para makalagad balik sa imo Ginoo pagpamati sa imo pulong kag pagsimba. Karon ginadala ko man sa imo ang imo gintando Ginoo ng mga viewers kabay pa na mabatyagan nila Ginoo ang imo panghikot sa ila si Edna Monteclaro Ginoo. Nagbisan pa si Len de Guzman ay ila pagpamati si mo pulong na mabatyagan nila ang kaalam sang balaan ng Espiritu nga magapahangop sa ila kag magapatubo sa ila Ginoo sa pagtuo nga mabakod. Please bless Len de Guzman and Edna Monteclaro. Kay ikaw man mag-bless Ginoo kay Ann Magsusi kag kay Rowena Di Kinya, bless sila Ginoo na sa ila pamilya magamit mo sila na mag-encourage sa magbalapit ang ila tanan pamilya sa imo Lord Jesus. Rowena Di Kinya Ginoo kag si Ann Magsusi. Kag bisan pa Ginoo, ikaw man magapadayon panghikot kay Mariby Castillo siya nagapangamuyo siya sa imo Ginoo na iya ikaw Ginoo saligan na sa paghulat ikaw Ginoo magabot ang imo sabat Ginoo Mariby Castillo. Bisan pa si Jocelyn Casiguen Ginoo, please bless man si Jocelyn Casiguen Ginoo na sa padayon Ginoo mag-bless ka nga mahimo magtubo siya nga magbakod sa pagtugag pag-alagad. Bisan pa Ginoo si Bert, si Joy Ginoo Rago, sila pagpamati man si mapulong
nakabay pa mag-isog ang lapagto sa pagsikway sa bisan ano, Ginoo nga kalautan sila kabuhi, kag magatutong, kag magabago ang imo pagbago sila kabuhi, mag-abot nga tayo yung Ginoo, si Bert, si Joe, kag si Joe Irago. Thank you, good Lord, na amo na ni madala ang among kugalingon sa imo, nga mag-bless ka, Ginoo. Bisan Ginoo, nasa gyapon, nga ikaw mag-bless man sa panglakatan, Ginoo. Cheryl, Ginoo, Espina Jones, na ari siya, Ginoo, sa Pilipinas, ay mga panglakatan, Ginoo, tagay sa Journey Mercies, maayo, Ginoo, nga lawas, kag proteksyon, o Diyos, kag imuha siya nga pagpakamaayo, Ginoo, ay ila, Ginoo, nga reunion, Ginoo, madala niya ikaw, Ginoo Jesus. Thank you, God, na matugyan na mo ng tanan sa imo, na ang tanan nga pagpakamayo, the source of all blessing is from above, from you, Lord Jesus. So answer, please, our prayer. In Jesus' name. Amen. 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 Amen, mga viewers. Nagkamo nga kinahanglan sa complete recovery. Kabay pa nga encourage kita sa Ginoo to just keep on trusting sa tumangad sa kabudlay. Amen. Amen, mga kinahanglan sa complete recovery. At karon, mamati kita sa special number. Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I'd find, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life as an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord, and the life you bring to me. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life as an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime. Into the pain that I thought I could hide, you brought the gift of your very life.
the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life as an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise. For the gift that you gave, the gift that you gave, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life as an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise. For the gift that you gave is a gift of a lifetime. The gift of a lifetime. Salamat sinang namin pag-alat sa inyo tingog sa siling broadcast. Kabay pa nga padayon ninyo inahala ninyo tingog ang imo tingog sa imaya kay Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Mga naghatag special number kay kita mga viewers around the world. May God bless us. May God shine His face upon us. At kami man nga mga alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Amen.